Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nakita nating nagkaroon ng matinding salpukan sa ibabaw ng entablado gamit lamang ang kani-kanilang mga pisikal na lakas. At di din nagtagal ay tuluyan ng nakita ang resulta kung saan lamang si Chen Feng pagdating sa pisikal na lakas kumpara sa hangal na si Ran Changling kahit na lamang ito sa ating bida ng 2 puntos pagdating sa cultivation level. At dahil sa nangyari ay inakusahan ng hangal ang ating bida na nandaye sa kanilang naging salpukan at sigurado daw siyang gumamit si Chen Feng ng martial arts ng palihim kaya ito ang nakalamang sa kanilang dalawa. Na tinugunan lamang ng ating bida at marahan niyang itinanggi ang bintang ng hangal gayong para sa kanya daw ay sinlakas lamang hay suntok ng isang sanggol ang pinakawalan nito kaya naman di na daw niya kailangan pang gumamit ng palihim na teknik para lamang sabayan ito. Habang makikita naman sa kabilang dako si Master Zuo Bufan na labis na namangha sa ating bida at para sa kanya daw ay wala ng outer disciple ang may kaya pang tumapat dito pagdating sa pisikal na lakas. Naagad din namang disinang-ayunan ng hangal na si Ran Yuzo at ayon dito na dilang daw sa lakas na katon ang isang laban dahil maya-maya lamang daw ay patutunayan ng kanyang disciple ang ibig niyang sabihin. Matapos nito ay bumalik ang tagpo sa ibabaw ng entablado kung saan maririnig ang sambit ng hangal na aniya na inaamin daw niyang minaliit niya ang kakayahan ni Chen Feng nung una. Subalit kung iniisip daw ni Chen Feng na mananalo siya sa kanya gamit lamang ang pisikal na lakas ay nahihibang na ito gayong nasa entablado daw sila upang magtagisan ng lahat ng nalalaman kaya naman wala pa din itong binatbat sa kanya dahil meron pa siyang mga nakatagong malalakas na teknik. May pagkamayabang pa niyang dagdag na sa ngayon daw ay medyo magseseryoso na siya gayong nararapat lamang daw ang ating bida para masawi sa kanyang mga martial skill dahil nasaksihan na daw naman niya na talagang malakas ito at kwalipikado para gamitan niya ng teknik. Na may pang-asar lamang na tinugunan ng ating bida sa pagsisibing kung ilalabas na nito ang powerful skill nito ay gawin na nito gayong wala daw siyang laban kung buo nga ang gagamitin nito sa labanan dahil di daw siya biniyayaan ng kadaldalan tulad nito. At ang pang-asar naman ni Chen Feng ay di nagustuhan ng hangal kaya naman agad nitong ginamit ang isa sa kanyang ipinagmamalaking teknik na tinatawag nitong Snow Falling Cloud Piercing Palm kung saan habang isinasagawa ito ng hangal ay mapapansin ang sobra nitong bilis na nakagagawa na ng kanyang amahi dahilan upang bahagya namang ma-alarm si Chen Feng sa nakita. At napapatanong pang sambit ng ating bida kung isa daw ba itong uri ng pag-atake mula sa likod na ginagamit lamang ng mga baklang di kayang makipagsabayan. Dagdag pa ni Chen Feng na napakabilis daw talaga ng hangal dahilan upang dumami ang amahi nito na kasalukuyang pumapalibot sa kanya na animoy na turuan ito ni Naruto ng Shadow Clone Jutsu. Sa parihong sandali naman ay maririnig ang mga hangal na taga-suporta ni Ran Changling kung saan isinisigaw nilang mapunta na daw sa impyerno ang ating bida, na makikita namang bahagya ding naaalarma sa mga kaganapan gayong di niya matukoy kung alin ang dedepensahan dahil sa sobrang dami ng hangal, na may pagkamayabang naman sinasambit na ngayon na daw matatapos ang buhay ng ating bida na isa lamang basura sa kanyang paningin. Habang makikita pa din ang mga manunood na labis na lamang na namamangha sa ginagawang pagpapakitang gilasang hangal kung saan sambit pa ng isa na tila kagaya daw ito ng piercing palm wind, tanong naman ng isa na kung may pag-asa pa daw bang makaligtas ang ating bida sa ganitong klaseng pag-atake, na tinugunan ng isa at may pang-iinsulto nitong sambit na dito na magwawakas ang kahambugan ni Chen Feng dahil nasisiguro daw niyang magkakadurog-durog ito matapos ng pag-atake. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa kay Master Zuo Bufan na makikitang may pagkamanghang sinasabi sa hangal na si Ran Yuzo na di na din daw masama ang kakayanan ng disciple nito gayong nagawa na nitong maabot ang primary stage ng Snow Falling Cloud Piercing Palm base pa lamang sa kanyang nakikita. Na tinugunan naman ng hangal at may pagkamayabang nitong sinambit na ito ang patunay na dilang pisikal na lakas ang basihan ng labanan dahil nakatuon ito sa paraan kung paano manalo. At habang may nakakademonyong postura ay mariin itong sinambit sa kanyang isipan na matagal na daw patay si Yan Qingyu subalit may mga iilan pa din ang pinipilit silang pagkumparahin. Subalit ngayong araw daw ay buburahin na ng kanyang disciple ang alaala nito sa pamamagitan ng pagpaslang sa naiwan nitong disciple upang tuluyan na itong makalimutan ng lahat sa kanilang sect. Sambit naman ni Chen Gayen na wala daw ang sino mang makakadepensa sa primary stage ng martial arts kung ang gagamitin lamang ay ang pisikal na lakas kaya naman kinakabahan daw siya na dito na magtatapos ang pamamayagpag ng ating bida. Na tinugunan lamang ni Master Zuo at marahan niyang sinambit na panuurin na lamang nila kung papaano muling makagagawa ng milagro si Chen Feng para manalo.
Na tinugunan naman ng hangal na si Ran Yuzo at may pagkamayabang nitong sinabi na wala na daw magagawa pa si Chen Feng kundi ang mamatay at tanging stepping stone lamang daw talaga nito si Ran Changling habang buhay. Maya-maya pa ay bumalik na ang tagpo sa labanan kung saan habang papataki ang hangal ay may pagkamayabang niyang sinabihan si Chen Feng na bakit di daw nito ngayon patunayan ang kanyang lakas, subalit wala daw siyang nakikitang magagawa ng ating bidang makadepensa sa kanyang primary skill dahil isa lamang daw naman itong basura hanggang huling hininga. Sambit pa nito na meron daw siyang martial skill at naabot na niya ang primary stage nito kaya naman wala talagang kapag-apag-asa si Chen Feng na manalo sa kanya simula pa lamang, at habang sinasambit niya ito ay patuloy din naman ang pagpapaulan niya ng pag-atake sa kinatatayuan ng ating bida. At dahil sa lakas ng sunod-sunod na pagtama ng atake ng hangal ay inakala nitong nanalo na siya kaya naman malakas niyang ipinagsigawan na ang basurang gaya daw ni Chen Feng ay mananatiling basura lamang habang buhay gaya ng master nitong walang silbi. Dagdag pa nito na matuwa pa daw si Chen Feng gayong bago ito masawi ay nakasaksi pa ito ng lakas ng isang primary stage skill at mabait pa daw siya para di ito ipagkate sa katulad nitong basura. Subalit ang kahambugan nito ay bahagyang naputol nang biglang magsalita si Chen Feng nang may pagkakalma daw senialis na baliwala lamang sa kanya ang tila pagtatanghal ng hangal sa kanyang harapan, habang makikita naman ng hangal na labis na lamang ang pagkagulat sa tugon ng ating bida. At nautol-utol pa niyang natanong kung buhay pa rin daw ba si Chen Feng sa kabila ng ginawa niyang pagpapaulan ng malalakas na pag-atake dito. Nang biglang isang tila gintong kidlat ang mabilis na tumungo sa hangal at sa bilis nito ay di na ito namalayan pa ni Ran Changling. At napagtanto na lamang niya ang pag-atake ng ating bida nang biglang tumagas ang dugo sa kanyang mga palad dahilan upang pawisan ng malamig ang hangal dahil sa nangyari habang nakatingin sa nasugatan niyang malaking palad na tila panghimas lamang nito ng tilapia ng kapitbahay. At dahil din sa mabilisang pag-atake ni Chen Feng ay agad na napawalang bisa ang teknik ng hangal na makikitang dahan-dahan ng naglalaho habang ito naman ay napapasigaw na lamang ng sakit habang nakahawak sa palad niyang pangdakmo lamang ng poloka sa kapitbahay. Maya-maya pa ay tuluyan ng nagpakita ang ating bida kung saan base pa lamang sa itsura nito ay talagang di nga ito nagtamo man lang ng kahit na kunting pinsala sa katawan senialis na matagumpay talaga ang ating bida na maiwasan ang sunod-sunod na pag-atake. At habang may pagkamayabang na tindig ay sinabi niya sa hangal na sapat na daw ang kanyang nakitang pagtatanghal kaya naman puputulan na niya ito ngayon gayong masyado na daw atang lumalaki ang ulo ng hangal at ayaw daw naman niyang isipin nito na malakas na ito dahil lamang sa kanyang naipapakita. At nang makita naman ng hangal na si Ran Yuzo ang kaayusan ng ating bida ay labis siyang nagulantang gayong ang buong akala talaga nito na kanina pa ito nasawi sa sunod-sunod na pag-atake subalit bakit tila wala man lang daw itong natamong pinsala sa katawan. Maging ang hangal na si Ran Changling ay di din nakaligtas sa pagkagulat at dahil nga dito ay napatanong pa ito sa kanyang sarili sa kung papaano daw ito nangyari at tila nagmilagro na naman ang ating bida gayong wala daw siyang alam na may cultivator na kayang makaligtas sa kanyang teknik. At dahil sa nangyari ay mabaliw-baliw nang nasambit ng hangal na si Ran Changling sa ating bida na ano daw ang ginawang pandarayan ng ating bida para lamang mawasak ang kanyang ipinagmamalaking snow falling cloud piercing palm gayong wala daw itong karapatan para sirain ang maganda niyang teknik. Dagdag pa nitong sigaw sa ating bida na naabot na daw niya ang primary stage ng kanyang snow falling cloud piercing palm kaya naman nakasisiguro daw siyang nandaya ito para lamang makaligtas gayong wala daw ang sino man ang magagawang makadepensa sa kanyang pag-atake lalong-lalo na ang mga basurang gaya ni Chen Feng. Na tinugunan naman ng ating bida at may pagkaseryoso niyang sambit na madali lamang daw para sa kanyang masira ang atake nito at kung papaano daw niya yung ginawa ay ipapakita niya mismo sa hangal na si Ran Changling. At matapos niyang makapagsalita ay marahan niyang iwinasiwas ng bahagya ang kanyang sandata sa hangin kung saan nakalikha itong muli ng malagintong amahi na naiiwan sa hangin. At makalipas pa ng ilang sandali ang gintong enerhiya na nagmamula sa espada ng ating bida ay nag-transform naman sa isang gintong dragon na may napakagandang balat na parang talusak. Maya-maya pa ay makikita na ang maganda ngunit nakakapangilabot ang dalang pressure ng isang magandang martial arts na ipinakita ni Chen Feng habang sinasabi sa hangal na kaya lamang niya nagawang mapawalang bisa ang atake nito dahil mas higit siyang malakas sa hangal at mas advanced na daw di umano ang kaalaman niya sa kanyang martial skill kisa sa hangal na tanging primary stage lamang ang naabot.
At ang makapanindig balahibong kapangyarihan ng teknik ng ating bida ay labis na nakapagbigay ng pagkaalarma sa hangal gayong ramdam na ramdam nito ay bigat ng pressure mula sa teknik ng ating bida. Maya-maya pa nang maproseso na ng hangal sa kanyang isipan ang sinambit ng ating bida na naka-about na daw siya sa advanced stage ng teknik ay agad pa itong kinlaro ng hangal gayong napaka-impossibly daw na magawa ito ng ating bida na isa lamang basura. Maging ang hangal na si Ran Yuzo ay ganun din ang iniisip dahil para sa kanya daw ay napaka-impossibly ang ganong kaalaman at bukod pa dun ay baka daw naman naghahambog lamang si Chen Feng para lukuhin silang lahat. Maya-maya pa ay muling ipinakita ang ating bida kung saan may pagkaseryoso niyang sinabi sa hangal na si Ran Changling na kung di ito naniniwala sa kanyang sinasabi ay wala daw naman siyang magagawa kundi ang ipakita na lamang ito at iparamdam sa hangal kung gaano siya kalakas. Matapos niya itong masambat ay bigla niyang isinagawa ang kanyang martial skill technique kung saan marahan niyang itinuro gamit ng sandata ang kalangitan habang sinasambit ang unang pangalan ng teknik na Falling Rain. At ang pagkilos naman ng ating bida ay agad na ikinaalarma ng hangal gayong kilala nito ang teknik at alam nito kung gaano ito kapaminsala kaya naman agad niyang ihinanda ang kanyang sarili habang di pa din naniniwala sa sinasabi ng ating bida. Maya-maya pa ay tuluyan nang lumutang ang ating bida sa itaas ng stage habang kasalukuyan pa ding nakaturo ang kanyang sandata sa kalangitan na kasalukuyang naglalabas ng mga gintong kidlat kasabay ng kanyang ekspresyon na may pagkaseryoso na animoy batang nakipag-away sa kalye na di pa nakagagantiya. At ang isinasagawa naman ng ating bidang teknik ay labis na ikinagulantang ng mga inner sect elder at maging si Master Zuo Bufan ng Chen Yuan sect ay di nakaligtas sa pagkagulat sa kanyang nakikita gayong talaga namang napakalakas ng teknik ni Chen Feng. Kung saan makikita itong nakapag-trigger na ng mga pagkidlat sa kalangitan kung saan ito ang Heavenly Thunder Tribulation, at nang makita naman ito ng hangal na si Ran Yuzo ay lalo pa siyang nagulantang sa mga kaganapan at malakas niyang sinabi na paano daw naging possibly na nagawa ng ating bidang makapagtawag ng Heavenly Thunder Tribulation upang isagawa ang kanyang teknik. Maging si Master Zuo Bufan ay di din nakaligtas sa muli na namang pagkamangha at ayon pa sa kanya na ngayon lamang daw niya nasaksihan na may isang outer sect disciple na naman ang magagawang makapagpalabas ng malakas na Heavenly Thunder Tribulation. At dagdag pa nito na baka daw talagang naipasa ng lahat ni Yan Qingyu ang kaalaman nito sa ating bida gayong magkasing talentado sila ng kanyang disciple. Ayon naman kay Chen Gayan na ang isinasagawa daw ng ating bida ay walang dodang ang Falling Rain and Flying Flower swordsmanship kung saan base sa ipinapakita nito ay di ito naghahambog na naabot na nito ang advanced stage ng martial skill, at para sa kanya daw ay talagang napakadaming milagro pa ang ilinalabas ni Chen Feng sa laban. Sa parihong sandali naman ay makikita ang mga banong cultivator na labis na namamangha sa ulan na nalikha ng ating bida, kung saan di pa sila makapaniwalang ulan talaga ang pumapatak na kanilang nakikita na tila ngayon lamang nakakita ng ulan sa talan ng kanilang buhay. Maging ang hangal na si Ran Changling ay bahagyang naalarma ng mapagtanto nitong sa ibabaw lamang ng entablado pumapatak ang mahinang pag-ulan na kanya din namang ikinimangha habang nakatingin pa itaas kung nasaan si Chen Feng. Ang iba namang mga manunood ay labis ng nabano sa kanilang nakita gayong nagmaladyos na daw si Chen Feng ng ulan gayong tila nakokontrol nito kung saan lamang papatak ang ulan na kanyang tinawag at makikitang tanging entablado lamang ang pinaulanan nito na di pa nila nakikitang ginawa ng ibang mga cultivator. Maya-maya pa ay muling bumalik ang focus kay Chen Feng kung saan bahagya na nitong ibinaba ang kanyang sandata sa tapat ng kanyang mukha upang isagawa ang susunod na galaw ng kanyang teknik. Matapos nito ay tuluyan na nga nitong isinagawa ang susunod na teknik kung saan bahagya niyang iwinasiwas ang kanyang sandata paikot sa kanyang tayo dahilan upang makalikha siya ng tila bulaklak sa kanyang likuran habang nagsasambit ng mga mantra na flying flower. At matapos nito ay agad na napalitan ng mga paglipad ng talulot ng bulaklak ang ulan na linika nito sa ibabaw ng entablado kung saan labis na naman itong ikinimanghan ng mga cultivator na nakakita at laking pagtataka ng mga ito kung papaano daw ito nagagawa ni Chen Feng gayong napalitan na nito ang ulan ng paglipad ng mga petals ng bulaklak. Sambit pa ng isang banong babaeng cultivator na ano daw kayang uri ng swordsmanship ang isinasagawa ni Chen Feng gayong lubha daw nitong napakaganda at bukod pa doon ay ngayon niya lamang ito nakita, na agad namang tinugunan ng cultivator sa kalapit nito at sambit nito na si Chen Feng lamang daw ang kauna-unahang nagsagawa ng ganitong klaseng martial arts kaya naman talagang ngayon lamang nila ito makikita.
Makikita din si Senior Sister Han na labis na lamang ang pagkamangha sa isang gilid kasama ng kanyang ama at mariin pa niyang kinlaro kay Han Kong kung talaga daw bang din ito tinuruan ang ating bida sa kung papaano ito gamitin. Naagad din namang tinugunan ng namamanghang si Elder Han at mariin niyang sinambit na sigurado daw siyang di niya ito itinuro kay Chen Feng at pinag-aralan lamang ito ng ating bida ng sarilinan kahapon at ang nakakamangha pa daw dun ay halos 15 minutes lamang ang kinailangan nito para maabot ang advanced stage ng Falling Rain and Flying Flower swordsmanship na kanyang ibinigay. Maya-maya pa ay muling bumalik ang puko sa hangal ay may panggagalaiti niyang sinambit na napaka-impossibly daw ang kanyang nakikita at habang nakatingin sa talulot ng bulaklak sa kanyang harapan ay mariin niyang sinambit na isa lamang daw itong panglilanlang gayong di daw naman ito magagawa ni Chen Feng. Maya-maya pa ay tuluyan ng nahibang ang hangal at tila baliw itong sumigaw na di daw siya naniniwalang totoo ang lahat ng kanyang nakikita gayong di daw naman talaga kaya ng isang basurang gaya ng ating bida ang makaabot sa advanced stage ng isang martial skill na gaya ng Falling Rain and Flying Flower swordsmanship na lubhang napakahirap at wala pang nakagagawa. Dagdag pa nito na sisirain daw niya ang teknik ni Chen Feng gamit lamang ang isang palm teknik niya upang matanggal na ang halusinasyon ng lahat at upang mapatunayan niyang di daw totoo ang lahat ng kanilang nakikita. At ang ginawa naman ng hangal na pagtatangka ay agad na ikinaalarma ng hangal na si Ran Yuzo gayong batid niyang totoo talaga ang kanilang nakikita at di ito isang uri ng halusinasyon lamang kaya naman pipigilan pa sana niya ang hangal niyang disciple upang di ito mapahamak, subalit. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan malalaman natin kung sino talaga ang magwawagi sa labanan ng dalawang nangungunang outer sect disciple. Sa susunod ding video ay malalaman natin kung ano ang gagawing paraan ng hangal para makaligtas sa magandang ngunit mapaminsalang pag-atake ng ating bida sa kanya. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ding kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.